The hour I first believed, through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Mga kapatid, pakinggan po natin ang pagbasa ng Ebanghelyo mula sa Aklat ni San Juan, Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 17. At ganito ang sinasabi. Bispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghapunan si Jesus at ang mga alagad.
Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuutan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, sila'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ng mali at hindi ka siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayo'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati ng damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumaring? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ng mali at hindi ka siya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati ng damit?
ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumaring? Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Isang mapagpalang araw po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito ang araw na ginawa ng Diyos upang tayo ay sama-sama at magkakaisa na alalahanin ang huling banal na hapunan ng ating Panginoon at ang paghugas ni Jesus sa kanyang mga alagad noon. At tayo ay nababasa po natin, nalalaman natin at naunawaan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mabuting balita o sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming mapakinggan sa mga oras na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ang iyong mga salita ay siyang magtuturo sa amin at maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay, na kami, O Diyos, ay makaganap ng naayon sa iyong kalooban. O Diyos na aming Panginoon, narito po ang iyong abang lingkod. Gamitin po ninyo ang aking mga labi upang ihayag ang iyong mabuting balita. Ito po aking hiling at dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po ay sama-sama tayo na inaalala ang Huwebes Santo o huling banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad noon at kung paano siya maghugas sa paa ng kanyang mga alagad noon. So tayo ay nung wala pang pandemya ay ginagawa din po natin ang huling banal na hapunan, ganoon din ang paghugas ng paa ng ating mga kapatiran sa ating mga iglesia lokal. At naalala ko po noon, marami sa ating mga kapatiran ang umuwi sa kanilang probinsya upang sila ay sama-sama at masayang naliligo sa dagat o ganun din sa swimming pool. Ano po, dahil sa mahabang bakasyon. Ngunit ngayon, dahil sa pandemya, bawal ang pagtitipon at ito din po ang araw na ginawa ng Diyos para wala tayong dahilan, no, na pumunta sa dagat, sa swimming pool, dahil bawal. Kaya kailangan ngayon ay tutok po tayo sa online worship service po natin. At ito po ay napakahalagang gawain sa ating mga iglesia. No po? Dito po ay sa ating binasa sa aklat ng Juan, Kabanata 13, talata 1 hanggang 17, ay dito po nasasaad ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad noon at maging sa atin din ngayon na atin pong inaalala ang napakahalagang gawain na ito. Kaya dito ay sinabi ng ating Panginoon na bispiras na ng Pasko. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Sa atin po ay batid natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hindi lang ang kanyang mga tagasunod noon, kundi maging sa kasalukuyan na mga anak ng Diyos. Ano po, sumusunod sa Kanya. Sa ating mga buhay, paano po ba natin masasabi ang isang buhay na karanasan na tayo ay mahal ng Diyos? Diba? Sabi nga sa isang awit, count your blessing and name them one by one. Mga kapatid, sa awit na yon at sa buhay na karanasan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay,
hindi natin kayang bilangin ang lahat-lahat na pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya sa kanyang mga ginawa, sa kanyang pagpapala, sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin at pangailangan, ito ay isang kapahayagan na mahal tayo ng Diyos. At sabi nga sa pinaka maraming life verse na ito, sa John 3:16, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, hindi lamang sa pagbigay sa atin ng Diyos ng mga pagpapala, pagtugon sa ating panalangin, pagbigay ng ating pangailangan, kundi ipinakita ng Diyos kung paano niya tayo kamahal, sapagkat isang buhay na patotoo na ang Diyos lamang ang makapagbigay ng kanyang buhay, pag-alay ng kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Isang kapahayagan na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ano naman ang kailangan nating gawin o dapat nating gawin upang ipakita sa ating Panginoong Diyos ang ating pagmamahal? Maari, sabi nga sa kanyang 2 utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, ito po yung utos ng Panginoon na kung mahal natin siya, kailangan din po mayroon tayong gagawin. Maipakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa pamagitan ng pagtupad sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga tagubilin, sa Kanyang mga ipinapagawa, sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at kung anuman ang ginagawa natin sa ating kapwa na mabubuting bagay, ito po ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi po natin isipin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ikalawa, sa pag-alala natin sa banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad noon, ay batid na ng ating Panginoon na mayroong magkanulo sa kanya. Diba? Si Judas na anak ni Simon Iscariote. Kaya hindi sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoon ay nung panahon niya ay mayroong Judas. Nawa sa panahon natin ngayon ay walang Judas. Kundi mga anak ng Diyos sumusunod sa ating Panginoon. Kaya dito po ay sa ating Panginoong Hesus, nakasama niya ang kanyang mga alagad noon, ay dito po niya ipinakita ang paghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Bagamat ito ay hindi naunawaan ng kanyang mga alagad noon, ngunit sabi nga ay darating ang panahon na ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay mauunawaan ng kanyang mga alagad. So, sa atin din po, sabi ko nga sa ating mga iglesia, noon na hindi pa bawal ang pagtitipon, ay ito po ay ginagawa natin. Isang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay napakahalaga dahil ito ay sinasabi niya sa banal na kasulatan na tayo po ay nilinis niya sa pamagitan lamang ng paghugas ng ating mga paa. Di po ba? Kaya naalala ko noon, nabasa ko ito at ginagawa ka sa iglesia. Nahiya pa ako noon magpahugas ng paa kasi talagang hindi ka handa ba na magpahugas ka ng paa mo kasi kung saan ka galing, Kaya dito ko po naunawaan na ang paghugas ng paa ay sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na malinis na tayo. Dahil ang paa natin, ito po yung isang bahagi din sa ating katawan na marumi kasi kung saan po tayo pumupunta. Kaya dito ay binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon na
kailangan natin tukdin ang kanyang halimbawa. Kaya ginagawa natin ito sa iglesia, hindi upang maipakita no, na sinusunod natin ang halimbawa ng ating Panginoon, kundi ito din po ay isang paglilinis ng ating Panginoon sa ating pagkatao, na tayo ay kailangan maging malinis sa harapan ng ating Panginoon, at ganun din kailangan din natin itong gawin para sa iba. Kaya sabi nga, 'di ba, kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Kasi tiyak, ang mga bagay na ito, una, ginagawa natin, hindi lang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad niya noon, kundi ito ay napakahalaga sa ating buhay, sa ating iglesia, at lalo tigit sa ating mga mananampalataya. Kaya mapalad tayo kung ito po ay ginagawa natin. Ano po? Sa ating mga iglesia. So dahil ngayon ay pandemya, inaalala natin ang kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at maging sa atin. Kaya mga kapatid, tayo po ay nasa online na pananambahan. Kahit hindi po natin ito magaganap o magagawa sa ating mga iglesia, alalahanin po natin ang mga bagay na ito na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin sa ngayon. Dito po niya ipinakita kung gaano tayo kaibig o kamahal ng ating Panginoon. Kalawa, dito tayo nilinis ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng ating mga ginagawa na mabuti, mapalad po tayo. Dahil isang buhay na karanasan na sa pag-alala natin ng banal na hapunan o huling banal na hapunan ng ating Panginoon, kasama niya ang kanyang mga alagad. Dito din po naihayag sa atin na kung paano binuklod ng Diyos ang kanyang mga alagad noon ay sa pamagitan ng huling banal na hapunan ng ating Panginoon ay binubuklod po tayo bilang mga anak, bilang mga mananampalataya at bilang mga tinawag ng Diyos na tayo po ay mapapalad dahil sa paggawa natin ng mabuti, dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya kung tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay pinagpala ng Diyos, tayo din po mga kapatid ay gagamitin ng Diyos para maging pagpapala sa iba at upang maging kanyang mga lingkod na patuloy na ihakbang ang ating mga paa para sa iba. Kaya muli, mapalad tayo dahil sa mabuting balita ng ating Panginoon na ating tinanggap. Mapalad po tayo dahil naranasan natin at mararanasan pa natin ang pag-ibig ng Diyos. Mapalad po tayo dahil tayo ay binuklod ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, inaanyayan ko po kayo sa ating huling panalangin, kalakip ang ating pagpapasalamat. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na siyang itinuro mo sa amin sa mga oras na ito. Salamat po o Diyos sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Salamat po sa iyong mga salita na siyang nagtuturo sa amin. Sa iyong mga salita o Diyos na naglinis sa amin. Sa iyong mga salita na kami ay pinagpala mo. O Diyos, sa mga oras na ito, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman, maging ito man ay physical, emotional o spiritual, O Lord. Panginoon, nawa, igawan niyo po sa kanila ang kanilang lubos-lubos na kagalingan ng kanilang panlupang katawan, Panginoon. At ganoon din po, O Diyos, sa pamagitan ng online worship service na ito, salamat po, Panginoon, dahil ito ay isang buhay na pagpapala sa aming mga buhay, ang iyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na mga anak mo na iyong tinawag, kami na iyong mga anak na minahal mo. Nawa ang maghari din sa aming mga puso ay mahalin ka namin ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at buong kaluluwa. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong mga salita na magtuturo sa amin na mahalin din po namin ang aming kapwa gaya ng aming mga sarili. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong mga pagpapala. Ang lahat ng ito ay aking inihiling, idinadalangin at ipinapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, naming Panginoon, aming kaibigan at tagapagligtas.